Ganito pala kasi yun, ha? According to my source, meron pala silang mga grupo-grupo dyan sa House of Representatives. Ang pangalan na gagamitin, pinagkakasunduan na nila kung sino. Para hindi lahat sila masunog. So pag nakuha na ng isang kongresista yung 50 million sa buwan na yan, paghahati-hatian na nila mga animal. Paghahati-hatian na nila yan. Oh, di ba? So yun pala yun, ha? Kaya nakakapagtaka, wala yung mga pangalan ng mga iba. Yung pala ang usapan, ha? Iba ang kukuha para sa kanila. Para pag magkabukuhan man, iba lang ang mapaparatangan. Sila, libre pa rin sila ang dumipensa. Dahil, kunyari, hindi sila kasama. Wow! Paldo. Ipaliwanag natin na mas klaro kasi maraming nag-message na hindi daw nila makuha. Ito ganito kasi yun. May inilabas ako ng mga dokumento galing sa House of Representatives na nagpapakita na yung mga congressman ay may natatanggap na pondo buwan-buwan. Extraordinary reimbursement for extraordinary expenses and miscellaneous expenses incurred in aid of legislation. So, una, tinanong natin kung ano yan. Pangalawa, bakit yung mga pangalan ng ibang kongresista wala? Bakit sila-sila lang? Yung mga nandoon, sila-sila lang ang meron. At parang lumalabas sa pattern na 50 million buwan-buwan ang nakukuha ng mga nandoon ng mga pangalan na congressman. Ganito pala kasi yun. Yung mga cheque na yun, andun naman yung mga check number, pwede naman yan ma-verify sa land bank eh. Yung mga check number na yun, yung mga cheque na yun, ay isa lang ang kumukuha. Nakapangalan na congressman, pero meron na siyang grupo kung sino ang mga bibigyan. Kaya hindi lahat may pangalan. Kuha nyo? Ngayon, pinapapalitan yung cheque, syempre ini-encash sa land bank. Pagka-encash, pupunta na sila sa kanilang sa opisina kung sino man ang nakapangalan sa cheque at doon na sila hahati-hati. Mga animal ang puta. Pumipila yung mga Pilipino para magkaroon ng 5,000 na ayuda. Tapos kayo, nasa air condition kayo mga kwarto, ang pinagpapartihan nyo milyones. Ay nako, kapalan na lang talaga ng mukha. O ngayon, yan ang nagiging pattern. Mula nung magsimula yung mga hearing kay VP Sara, meron na yan. Hanggang ngayon, tumataas, lumalaki. Pumapagaspas. Para, hindi ko alam kung anong gamit nila doon. Wala naman akong makitang extraordinary expense na definition na para, di ba, sa panahon na ito, ano ba? Di ba? Unless gusto nilang mag-subsidize sa mga, di ba, sa kanilang mga constituents ng gasolina, diesel, o mamigay ng, pero wala naman tayong nababalitaan eh. DSWD naman ang namimigay. Bawal naman sila. Di ba? So, saan yan? Di ba? Kaya, sa mga kababayan ko na nagtatanong, yan yung sagot. Ang sagot, isang pangalan lang. Kaya makikita nyo yung pattern. Jude Asidre lang ang marami kasi nga meron siyang grupo. Yan ang nakuha kong impormasyon sa taga-house mismo na nagsasabi sa akin na weather lang talaga. And we have lunatics and crazies involved in the ICC. Sabi yan ni Secretary of State Marco Rubio, hindi sa akin galing yan. O di yung mga involved daw sa ICC ay mga lunatics at saka mga crazy.
Kaya pala Trillanes si Conte, si Carpio. Lahat pala yan, ha? Basta involved sa ICC, sabi niya. O para maniwala kayo, ito sinabi niya. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them, and we have lunatics and crazies involved in the ICC. Narinig niyo mismo, ha? From the Secretary of State of the United States of America. Dito sa Manila niya sinabi yan, ha? Na yung mga involved sa ICC ay mga lunatics and crazy. Rizal Tiveros, may sagot ka ba dyan? Hindi na nga daw involved, ha? Sa ICC, pinapakialaman pa ng ICC. O, di ba? Kaya kabahan na kayo, ha? Kahit nasabihin pa ninyo, nakausap ni Marcos yan, yung palisiya ng Amerika, hindi basta-basta nababali. Kaya malamang sa malamang, yung dati nating head of state na si Rodrigo Roa Duterte ay malamang sa malamang makauwi dahil sa ginagawa ng Amerika laban sa ICC na mga lunatics and crazy. Kasama nilang namatay, pinaglaruan nila. Panoorin niyo. Tingnan nyo, hindi mga buwan. Mabuhay daw. Patay na nga Kinginan to mga to. Pati sa ganyan, dala-dala nyo yung inyong mga pagkabobo. Sayang ang bayot. Kasama nilang nabisita ko po sila Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Matatag pa rin po sila. Si Senator Marcoleta ay kalmado, laging nananalangin, pero halata po, nakita ko na nangayayat siya. At nakita ko na siya, palagi siyang tahimik, nag-iisip. Ipanalangin natin si Senator Marcoleta at sila Mike Defensor. Lalo na po si Senator Marcoleta dahil po may edad na siya at marami siyang karamdaman. Sana mabigyan siya ng pahintulot ng Sandigan Bayan na makadalo sa impeachment trial dahil hindi pa naman siya suspendido sa ngayon. Ipanalangin po natin sila na sana maging matatag ang faith o pananampalataya nila sa mahal na Diyos. Bigyan sila ng mabuting kalusugan para ma-survive nila itong injustice na ito.